Mayo sa Maynila. Buwan ng Hulyo. Makulimlim ang langit, pero walang ulan. Dahan-dahan akong naglakad sa pedestrian lane, hawak ang isang mainit na tasa ng kape sa isang kamay, habang ang isa namang kamay ay nakabulsa lang. 25 na ako. Isang software developer sa isang malaking tech company sa gitna ng Makati. City ng hustle at traffic at mga LED billboard na kumikislap tuwing umaga. Same routine every day. Agawan ng FX, usok ng sasakyan, at halimuyak ng espresso mula sa mga kafe sa kanto. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada, waiting for the green light. Walang kakaiba hanggang sa aksidenteng tumingin ako sa kabilang side ng kalye. At doon, parang sinuntok ako ng oras. Siya, si Kiana. Nakatayo lang siya sa tapat ng kalsada. Hawak ang isang folder, buhok niya tumatakip sa pisngi, at mga mata niyang parang may hinahanap sa kawalan. Same Kiana, pero mas grown up, mas elegant. 25 na rin siya ngayon. Ang mga features niya, mas refined, pero andoon pa rin yung dating kilig na naramdaman ko noon. 7 taon na ang lumipas, pero isang sulyap lang, at parang bumalik lahat ng hindi ko kayang takasan. Nagkatinginan kami. Walang salita, walang kaway, walang pangiti. Tahimik lang, parang slow motion ang lahat. Nag-green ang ilaw, gumalaw ang crowd. Sumabay ako sa agos ng tao, papasok sa building ng opisina. Pero ang puso ko, naiwan sa gilid ng kalsada kung saan siya nakatayo. At paglingon ko, wala na siya. Nawala na lang sa crowd. Walang lumingon pabalik. Walang bumalik. Pero sa loob ko, parang isang wave ng alaala ang muling umatake. Mga eksenang inakala kong baon na sa nakaraan. London. Mga gabing umuulan. Mga titig na puno ng ibig sabihin. Mga salitang hindi na nasabi. Isang emotionally draining na araw sa opisina. Pag-uwi ko, tahimik akong nakatayo sa harap ng bintana ng maliit kong apartment. Ang mga ilaw ng lungsod, kumikislap sa mata kong medyo namumugto. Dala ng lungkot na matagal ko nang tinakasan pero ngayon ay bumalik. Pumikit ako. Sa katahimikan ng gabi sa Maynila, naririnig ko pa rin ang tunog ng mga busina. Pero sa isip ko iba ang naririnig ko. Tunog ng ulan sa bubong ng boarding house sa Bloomsbury, kaluskos ng dahon sa Regent's Park, at yung mahinhin niyang tawa habang naglalakad kami sa ilalim ng Westminster Bridge. Napangiti ako, mapait. At biglang binalikan ng alaala ang unang araw ko sa London. Noon, isa pa lang akong estudyante. Puno ng pangarap, may halong kaba. Dalang-dala ang bagahe, at ang puso ko may bahagyang pag-asa na baka sakaling ang bagong buhay na ito ay makapagpagaling sa isang sugat na hindi ko pa alam kung saan nagsimula. Pero hindi ko inakala na sa lugar na yon, makikilala ko ang isang taong babago sa lahat. Isang babae. Pangalan niya, Kiana. Siya yung nagturo sa akin ng totoong kahulugan ng pagmamahal, ng tiwala, at pati na rin ng sakit. 7 taon nang nakalipas. Lumabas ako noon sa arrival gate kasabay ng dagsa ng mga taong naghihintay ng flight nila. Ramdam ko ang kaba hanggang dibdib habang tinitingnan ang paligid na sobrang bago para sa akin. Hindi ko akalaing nandito na ako sa Portland. Isang tahimik na binata galing London, never in my wildest dreams na iisipin kong titira ako dito. Sa edad na 18 pa lang. Naputo lang iniisip ko nang may bumangga sa akin, o mas tamang sabihing may isang tao ang bumangga. Tumingin-tingin ka naman sa dinadaanan mo. Pasigaw na sabi ng isang babae na naka-leather jacket. Nakatali ng mataas ang buhok, may maamong mukha, pero mayabang ang mga mata. Napaatras ako ng bahagya, pero sinuwerte at hindi ako natumba. Bitbit niya ang kanyang backpack at tuloy-tuloy na umalis nang hindi man lang lumingon. Napakunot ang noo ko habang sinusundan siya ng tingin. Umirap ako matapos siyang mawala sa paningin ko, sabay balik sa pag-iisip.
Bago magsimula ang huling taon ko sa high school, iminungkahi ng tatay ko na sumali ako sa student exchange program. Akala ko noon na babaliw na siya. Bakit ko gugustuhing lumipat sa ibang bansa para lang gawin ang mga bagay na pwede ko rin namang gawin sa bahay? Pero pilit niyang ipinaliwanag na may mga bagay akong na-miss. Ayon sa kanya, ito na ang pinakamagagandang taon ng buhay mo at pinapalampas mo lang. Sa simula, nakasakit yon. Anong masama sa pagiging hindi mahilig sa party o hindi natataranta kapag may tumingin lang sa akin na babae? Pero unti-unti kong naintindihan. Karamihan ng oras ko ay nasa bahay lang o kaya nasa school. At ang pagkaunawang yun ang nagdala sa akin sa airport na ito, ilang oras ang layo mula sa bahay, ilang minuto na lang ay makikita ko na si Alex. Ang kaibigan kong magiging kasama ko sa bahay sa loob ng 1 taon. Private bookstore, bulong ko habang sinusuyod ng mata ang lugar kung saan kami nagkasundong magkita. Nang makita ko ito, nilapitan ko habang humihigpit ang hawak ko sa handle ng maleta dahil sa kaba. Nanginginig na ang mga palad ko sa pawis, pero paglapit ko, napagtanto kong wala pa siya roon. Siguro, late lang. Ang tanging taong nakatayo malapit sa bookstore ay isang binatang kasing edad ko. Malayo ang tingin niya at parang wala sa sarili. Dapat ay sa entrance ako nakatingin para abangan si Alex, pero hindi ko maiwasang titigan siya. Hindi dahil sa itsura niya o sa malamig niyang aura, kundi dahil sa tattoo niya sa kanang braso. 3 itim na paru-paro na paikot sa kanyang biceps. Bagay sa kanya ang minimalism. Naisip ko tuloy kung may ibig sabihin ba iyon. Mukha siyang cool, yun lang. Umiling ako para mawala ang mga iniisip at umiwas ng tingin. Kung tumitig pa ako, baka mapansin niya. Imbis na tumayo lang ng awkward, nagpa siya akong lumabas muna sandali. Pero hindi pa ako gaanong nakakalayo nang may biglang humawak sa balikat ko mula sa likod. Mabilis akong lumingon at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang tattoo ng mga paru-paro. Rowan, di ba? Tanong niya. Napalunok ako sa gulat sa American accent niya. Napakunot ang noo ko sa reflex. Paano niya ako kilala? Agad kong inalis ang kamay ko at umatras ng kaunti. Nauutal kong tugon. Mukha siyang kontento sa sagot ko, na lalong nagpalito sa akin. Napatingin ako sa paligid, saka bumalik ang tingin sa kanya. Paano mo ako kilala? Maikli lang ang sagot niya. Utos ng kuya mo, si Alex. Ano bang nangyayari? Tiningnan ko siya nang may halong duda. Nagsasalita siya na parang siguradong kilala niya ako, pero walang malinaw na paliwanag. Nakabulsa ang kamay niya at iwas sa tingin. May kakaiba. Kailangan ko ng pruweba. Ano? Tinaasan niya ako ng kilay, parang hindi makapaniwala. Hindi ko pa rin alam kung sino ka. Tinapatan ko siya ng seryosong tingin. Are you serious? Tumawa siya. Sa tingin mo lalapitan ko lang ang kung sinong random guy sa airport at magpanggap na kilala ko siya? Trip lang? Nagkibit balikat ako habang tinatapik-tapik ang paa ko sa sahig. Hindi ako madaling maniwala kahit alam niya ang pangalan ko. Kahit mukha siyang maayos. Kinuha niya ang cellphone niya, sinagot ang tawag, at pinakinggan ko habang nag-uusap sila ni Alex. Nang makumpirma kong totoo nga ang sinasabi niya at kapatid siya ni Alex, ibinalik ko ang telepono. Ngayon, naniniwala ka na. Sabay balik ng phone sa bulsa at titig sa akin. Oo na, sabi ko habang pilit nang ngumiti. Finally, sabay irap niya. Saka naglakad papunta sa exit nang walang ibang sinabi. Dali-dali kong hinila ang maleta ko at sumunod. Matangkad siya. Halatang may dugong foreigner, kaya kailangan kong magmadali para makahabol. Habang papunta kami sa sasakyan, palihim ko siyang tiningnan, si Blake, ang taong magiging ka-housemate ko sa loob ng 1 taon. Sana nga magkaayos kami.
Sana maging maganda ang pagkakaibigan namin sa bansang ito na wala pa akong kakilala. Madalas ka bang sinusundo ng kuya mo para sa ganitong mga bagay? Tanong ko, sinusubukang makipag-usap. Sumulyap siya sa akin, bahagyang ngumisi, parang naaliw. Hindi, ikaw lang. Napatawa ako ng mahina, di ko alam kung matutuwa o mababahala. Sa labas ng bintana, mabilis na dumaan ang tanawin. Mga kalsadang di ko pa alam, kakaibang mga karatula, at araw na mas maliwanag kaysa sa madilim na London. Kahit may kaba pa rin sa dibdib, nagsimula na rin akong makaramdam ng excitement. Isang bagong taon, bagong lugar, mga bagong tao, at isang bagong housemate na posibleng maging pinakamalaking hamon sa buhay ko. Hindi ko pinansin ang nagbabantang mga tanong sa isip ko. Balak ko ngang buksan ang bibig para magsimula ng usapan nang bago pa ako makahinga ng salita. Paakyat na ang kamay niya para lakasan ang radyo sa sasakyan. Ramdam kong ayaw na niyang makipag-usap. Kaya huminga lang ako ng malalim at umupo ng pahili sa upuan. Maliwanag na hindi ito isang magandang simula. Habang humihinto ang sasakyan sa harap ng bahay, hindi na ako naghintay na buksan niya ang pinto. Wala naman siyang sinabi. Laking ginhawa nang makita kong may nakalibing na distansya. Mga 1 metro sa pagitan namin. Binuksan ko ang trunk ng sasakyan at inabot ang backpack ko. Nagtatangkang isabit sa balikat, ngunit nawalay ang kamay ko kaya bumukas ang zipper at rurok lahat ang laman sa lupa. Kitang-kita kong nakayuko akong bahagya at napikit. Isang walang damit na doll ang nagkalat sa daanan. Napabulong ako sa sarili, yung talaga naman, subalit nangumiti ng bahagya si Blake. Isang ngiting alanganin na halatang nahihiya. Sobrang laki ng bahay kumpara sa bahay namin sa amin. May 4 na haligi sa harap ng porch na para bang pinto ng isang kastilyo. Hindi lang isang tahanan. Hindi ko aakalain na 4 lang ang nakatira dito. Hanggang sa naalala ko, 5 na kami ngayon. Tahimik na ibinukas ni Blake ang pinto at pumasok. Iniwan niya ang mga susi sa shelf at naglaho sa loob. Nasa pintuan ako, nakatingin sa loob at nagngiti ng pilit. Sunod-sunod na 2 episodyo ng kahihiyan ang nangyari sa akin mula nang dumating. Ipinasok ko ang mga gamit at naglibot ng isang bilog sa loob. Sabihin man nating naging garahe, sala, o tanghalian. Medyo magulo dahil lahat lalaki rito. Habang papasok ako, bumalik si Blake at sinimulan uli ang matinding laro niya sa konsol. Dumating na yo! Biglang sumigaw si Alex habang naglalakad papasok. Iba ang vibe niya. Mas welcoming kaysa kay Blake. Seryosong nagsimulang mag-alala ako kung bakit ako tumuloy dito matapos makilala siya. Hinawakan ako ni Alex ng mahigpit, para bang gustong matanggal ang mga buto ko. Pasensya na. May emergency ako kanina kaya hindi nakasundo. Okay lang, biro ko ng half-humorous. Nakauwi pa rin naman ako ng ligtas. Nag-unti siya ng hininga at bumalik sa laro niya. Huwag kang magselos. Ganun talaga ang ugali niya, pero loyal siya. Bati ni Alex habang patuloy naglalaro si Blake. Ang aking senior year, ang huling taon sa high school, kung saan sinasabing ito ang pinakamagandang taon ng buhay mo. Dito mo sinasabing mabubuo kung sino ka talaga at makakakilala ka ng mga kaibigan na magiging kasama mo habang buhay. Pero kung bibigyang halaga ko iyon, nagsimula ako ng taon sa AP Calculus at backpack na mabigat pa rin sa ilalim nito. Parang iyon ang pinakamakatarungang puntos na natanggap ko sa taon na ito. Kiana is waiting outside. Humawak sa braso ko si Alex habang palabas kami. Don't worry, makakakasalamuha mo rin siya soon. Habang naglalakad kami palabas, may mahinang hangin. Napabuntong hininga ako
dahil naalala kong nakatali ang buhok ko ng mahigpit kaya hindi kailangan pang ligligin ang buhok sa hangin. Kiana. Ito si Rowan. Siya si Kiana. Pagpapakilala ni Alex. Umupo ako sa bench sa tabi. Naglagay ng bag sa damuhan. Hindi nagtagal, pinasali kami ni Kiana sa kwentuhan tungkol sa bagong recipe na gusto niyang subukan. Kitang-kita ang pananabik sa mga mata niyang asul na nagliliwanag. Baka epekto iyon ng sikat ng araw sa ilalim ng puno, pero gusto kong paniwalaan na si Kiana lang talaga ang nagbibigay kislap sa mukha niya. Nag-alo ng bahagya ang blonde niyang buhok nang tumawa siya sa sinabi ni Alex. Hindi ko namalayan na huli na ako ni Kiana. Nakakabighani. Suot niya ang gray na crop top na sumisiksik sa katawan niya. Naipakita ang toned na balakang at maliit na tattoo na dumagal sa gilid niya. Napagtanto kong iyon ay mismong damit na suot niya kahapon. Hindi ba siya palatipo ng tao na paulit-ulit lang suot ang dark clothes at ripped jeans? Si Blake naman, naka-jacket na leather, black earphone nakabitin sa tenga. Taglay pa rin ang malamig na aura habang kasama ang kaibigan. Ngunit nang maramdaman niyang nakatitig ako, bumalik siya sa akin. Matalim ang kanyang titig na tila naglalabas ng hamon, kasabay ng nanlilitaw na confusion sa mga mata ko. Nabigla ang puso ko ng isang kisap mata na nagsimula na siyang lumapit. Nagulat ako, nakakabahala ang kilos ko, nag-research ako sa ilalim ng bag para magmukhang busy. Nahawakan ko ang isang bagay at hinagkan ito sa table. Pawang pagpapanggap na hindi ako pinapansin. Nang itaas ko ang tingin ko, isa palang calculator ang nasa harapan, para bang ito lang ang unang bagay na nakuha ko. Hindi ko man ito mailihim pa ay biglang dumapo si Kiana sa bench sa tabi ko. Para bang nakalaan iyon na para sa kanya. Lumunok ako ng mahina. Pinilit kong manatiling walang nararamdaman, kahit sabaw na parang nagulo ang ulo ko. Hindi ako naapektuhan sa kanyang kahangahangang aura. Hindi, promise. Pinindot ko ng hindi planado ang mga key sa calculator habang naramdaman ko ang halimuyak ng kahoy mula sa kanyang balat. Tumigil si Kiana sa pangguya ng chewing gum at lumingon kay Alex, parang hindi ko na siya mahalata. Kailangan kita tulungan dito. Mahina, ngunit malinaw ang boses niya. Hindi mahahaba, direkta, sa punto. Naramdaman kong may kakaibang kirot sa dibdib nang dumaan ang kanyang titig. 1 segundo lang. Pero parang nabasa niya lahat ng iniisip ko. Si Penny ay bahagyang umiling. May halong pagdududa. Ano na naman ito? Ngumiti si Kiana ng banayad. Kailangan kong dalhin ang bus na ito sa music room. Napataas ang kilay ni Penny. At gusto mong ako na lang ang magdala? Tumango si Kiana. Oo, ayoko. Napangiti ako sa kakulitan ng sagot. Parang walang sentido ngunit sobrang pasok sa eksena. Kayang-kayanin naman niyang buhatin niyon. Pero tila hindi inuna sa listahan. Sige, si Rowan na. Diretso ni Penny habang tumitingin sa akin. Tama ba? Tumahimik akong natataranta. Di naglaon ay naroon kami ni Kiana. Ako'y nagdadala ng malaking gitara sa isang kamay at sa isa pang kamay ay backpack. Lumalakad na parang taong nawawala sa eksena. Palagi ka bang ganito, Rowan? Tanong ni Kiana habang umiikot ng pilit. Hingalan ko lang bilang pagiging magalang. Pilit kong ibinato habang nanginginig ang nawala ang lakas sa mga braso ko. Ngunit tumawa siya. Ganong tawa na ibang-iba sa mga babae na nakilala ko. Natural. Parang may lamig na katatawanan at nuclear attraction ng sabay. Naglayag kami papasok sa kanlurang koridor ng school. Tahimik. May sinag ng araw sa bawat bintana na lumilikha ng glow. Sa buhok niyang tila may honey highlight. Humuni siya ng isang melody. Siguro kung hindi ako abala sa gitara, sana sumabay ako.
Nandyan na ang music room. Binigyan niya ako ng senyas. Sa wakas, huminga ako habang maingat na sinisilid ang gitara sa sahig. Parang hindi ka talaga bagay sa gitara. Ano? Biro ni Kiana nang nakabukas ang pinto. Hindi ko ma-differentiate ang gitara sa ukulele. Inamin ko ng mahina. Ngunit agad kong pinagsisihan dahil sa kahangalan. Madali lang, isang gamit para magpa-love, isang gamit para magkwento. Ngumiti siya nang nakakatuwa. Pareho kong ginagamit. Ngumiti ako ng mahina, hindi ko alam kung sasagot ako. May gusto akong itanong. Bakit ako niya hinarap? Paano niya ako pinili? Ngunit ayokong sirain ang kakaibang sandali na iyon. Isang misteryong nakakaakit. Salamat, sinabi niya habang binubuksan ang pinto ng music room. Hindi ka pala pangkaraniwan. Humarap ako ng diretso, inayos ang damit. Salamat. Sa palagay ko iyon ay papuri. Siguradong papuri iyon, sabi niya nang halong nangiti. Saka, pumasok sa loob, iniwan akong nakatayo habang kumakabog kaunti ang puso ko at may tanong na naglakbay sa isip. Sino ba talaga siya? At bakit ramdam kong gusto ko siyang makilala pa kahit hindi ko pa siya kilala? Nanginginig ako nang lumapit ang tingin niya sa akin. Isang segundo lang. Pero pakiramdam ko, para bang nakita niya lahat ng nasa loob ko. Bahagyang tumagilid si Penny. Tinitigan si Kiana nang may pagdududa. Ano na naman to? Napakunot ang noo ni Kiana, sabay ngiti ng palihim. Kailangan ko ng tulong na dalhin at gitara papunta sa music room. Tinaas ni Penny ang isang kilay. At bakit hindi mo ito magawa mag-isa? Tumango si Kiana na parang napaka-obvious ng sagot. Kasi, ayoko lang. Napatawa ko ng mahina. Ang sagot niya ay sobrang walang basehan, pero sa di maipaliwanag na dahilan, parang may punto. Tiningnan ko siya. Payat, medyo maliit, halatang kayang-kaya naman niyang buhatin ang gitara. Pero oo nga, mukhang wala yon sa listahan ng mga gusto niyang gawin ngayong araw. Si Rowan na lang ang tumulong, biglang sabi ni Penny, tapos lumingon sa akin na may malisyosong ngiti. Tama ba? Ha? Napalunok ako, sabay tingin kay Kiana. Yung mata niya, naghihintay? O nangaasar? Di ko mawari. Oo, sige. Tango ko na parang robot. Di pa lumilipas ang 1 minuto, heto na ako. Hirap na hirap maglakad sa likod ni Kiana. Isang kamay yakap sa dambuhalang gitara, isang kamay hila-hila ang backpack, at iniisip kung sobrang dali ba talaga akong mahikayat. Ganyan ka ba lagi? Masunurin? Tanong ni Kiana, lumingon na may tusong ngiti. Tinatawag ko yan na magalang. Sagot ko. Pilit pa napakalma ang boses kahit nanginginig na ang braso ko. Magalang nga, tawa niya. Yung tawa niyang yon, hindi katulad ng ibang babae. May pagkamalalim, medyo paos, at may kung anong bagay na gusto mong marinig ulit. Lumiko kami sa kanlurang hallway ng school. Mas tahimik dito. Ang sinag ng araw tumatago sa salamin at pinapakinang ang buhok niyang kulay honey gold. Nag-whistle siya ng isang melody at kung hindi lang mabigat ang gitara, baka napawisal na rin ako. Ayan na ang music room, turo niya. Salamat naman, buntong hininga ko. Dahan-dahang inihiga ang gitara na parang mamahaling kayamanan. Hindi ka mukhang bagay sa gitara, biro ni Kiana. Hindi ko nga alam ang pagkakaiba ng gitara at ukulele, pag-amin ko, sabay facepalm sa isip dahil napaka-corny ng pahayag. Madali lang yan. Ang isa pang akit, ang isa panakot, kindat niya. Ginagamit ko pareho. Napangiti ako, pero di ko alam kung anong isasagot. Gusto kong tanungin kung bakit ako ang tinapik niya, kung bakit parang may intensyon siyang lapitan ako. Pero ayokong sirain ang kakaibang moment na, may halong hiwaga
at pang-akit. Salamat, ha, sabi ni Kiana habang binubuksan ang pinto ng music room. Hindi ka pala masama. Tumayo akong tuwid, inayos ang damit. Salamat? Compliment ba yon? Oo naman, ngumiti siya. Sabay lakad papasok. Habang ako naiwan sa labas, may pusong tumitibok ng mas mabilis. At tanong na gumugulo sa isip. Sino nga ba talaga siya? At bakit parang gusto ko siyang makita ulit kahit wala pa akong alam sa kanya? Nakatayo pa rin ako doon ng ilang segundo, parang hindi pa nare-register ng utak ko na kailangan ko nang umalis. Maingat na sumara ang pinto ng music room sa likod ni Kiana, pero naiwan pa rin ang banayad na amoy ng kahoy na galing sa kanya. Napailing ako at napangiti sa sarili. Parang nahatak ako sa isang kakaibang orbit. Umiikot sa isang babaeng halos hindi ko pa kilala, pero hindi ko rin maiwasang titigan siya. Pagkatalikod ko't handa nang lumakad palayo, may narinig akong mahina pero malinaw na tunog ng pagbukas ng pinto sa likod ko. Rowan! Mahina lang ang boses niya pero sapat na para mapahinto ako. Paglingon ko, nandoon si Kiana sa pintuan. Nakasandal ang isang kamay niya sa doorframe at ang liwanag ng araw ay tumama sa mga mata niyang parang amber ang kulay. Grabe, parang eksena sa pelikula. Libre ka ba mamaya? Tanong niya, na para bang nagtatanong lang tungkol sa weather forecast. Siguro, sagot ko. Kahit na wala naman akong balak kanina. Kahit anong dahilan para makausap siya ng mas matagal, game ako. Sama ka? Sabi niya. Hinugot niya ang isang maliit na papel mula sa bulsa ng jacket niya at iniabot sa akin. Huwag kang malate. Kasi kung malalate ka, huwag ka na lang pumunta. Boom. Ultimatum. Pero ang lakas makakilig. Pagkasabi niya nun, lumakad siya pabalik sa loob ng silid. Hindi man lang ako nabigyan ng chance magtanong. Naiwan akong nakatitig sa papel. May address na nakasulat sa maikling linya. Sa ibaba, 2 salita lang. See you? Literal na napahinga ako ng malalim. Ang puso ko, offbeat na yata. Tumunog ang bell ng dismissal, pero ngayong araw, iba. Hindi ako umuwi o dumiretso sa library. Nandito ako ngayon sa harap ng isang maliit na cafe na nasa pagitan ng 2 vintage shops. Sakto sa address na binigay ni Kiana. Medyo faded na ang wooden sign, Moonset Grounds. Sa loob, may soft na yellow lights mula sa mga vintage lamps. Sa salamin, nakikita ko ang mukha ko, halatang kabado, excited at honestly, parang nagde-date sa unang pagkakataon. Binuksan ko ang pinto. Ting-ting! Tunog ng bell. At doon ko siya nakita, si Kiana, nakaupo sa may sulok ng kafe. Naka-cross legs, may hawak na pencil at music notebook. In that moment, alam ko na agad. Nalunod na ako sa mundo niya. At ayokong umahon. Habang nagkakausap kami, mas lalo kong napagtanto kung gaano siya ka-interesting. Hindi lang dahil sa itsura niya o sa mysterious vibe. May something sa kanya. Yung tipong hindi mo basta-basta mababasa pero gusto mong alamin. Pagkatapos ng date na yon, hindi na siya nag-message buong umaga. Legit, nagpanik ako. Napraning ako kung may nasabi ba akong mali. Baka may ginawa akong nakakainis. Gusto kong i-text siya. As in, ilang ulit ko nang kinuha ang phone ko. Pero ibinabalik ko rin agad. What if she's just not interested anymore? First time kong maramdaman yung ganitong kabobohan. Hindi ko ma-explain. Ang dami kong gustong itanong pero sobrang duwag ko. At dahil sa pag-iisip kay Kiana, sobrang wala ako sa sarili buong umaga. Tuliro. Walang focus. Siya lang talaga laman ng utak ko. Tapos, bigla, bandang tanghali vibrate. Tumunog ang phone ko Primrose Hill. 5 p.m. Dalin mo yung earphones mo at please lang, huwag kang magdamit ng baduy. Binasa ko ulit-ulit yung message.
Walang emoji, walang explanation. So, Kiana. At gaya ng dati, ayun, punta agad ako. That afternoon, banayad ang araw sa London. Ang langit mataas, halos walang ulap. Pagdating ko sa lugar, nandoon na siya, nakaupo sa berde at malambot na damuhan sa tuktok ng burol, nakasandal sa luma niyang leather backpack, sunglasses nakatakip kalahati ng mukha. Hinipa ng hangin ang buhok niya at yung golden light ng sunset para bang ginawang honey-colored silk yung buhok niya. Late ka! 4 minutes! Sabi niya, hindi man lang lumingon. Bumili ako ng peach tea, sabay abot ko ng papel na cup sa kanya. Less sugar, extra ice, gaya ng gusto mo. Sumulyap siya, konting ang ngiti sa gilid ng labi. Okay, forgiven ka na. Umupo ako sa tabi niya. Lahat ng tunog sa paligid parang naging malambot. Tawanan ng mga bata, yapak ng mga aso, bulungan ng magjowa, lahat yon parang naging soundtrack lang ng hapon namin. Kalma at gold. May earphones ka? Tanong niya. Tumango ako, sabay labas ng wireless earbuds. Binigay niya sa akin ang isang playlist sa Spotify. Sunset for Two. Sabay tayong makinig, sabi niya. Walang usap for 15 minutes ha? Tumango ako ulit sabay play. Sumimulang tumugtog yung playlist. Mga mellow na indie instrumental. Minsan guitar lang. Minsan synth na parang hangin lang. Magkatabi lang kami, di naman nagkakatinginan, di rin nag-uusap. Pero grabe yung vibe. Parang isang playlist lang, ang dami na agad naming nasasabi sa isa't isa, kahit walang salita. Pagdating sa fourth track, solo piano, na super feels, biglang sumandal si Kiana sa balikat ko. Naka-shades pa rin siya, pero yung hininga niya sa may tenga ko, grabe, nagka-chaos agad yung puso ko. Alam mo ba kung bakit dito ko gusto? Tanong niya. Di pa rin umaalis sa pagkakasandal. Kasi tahimik. Umiling siya. Marahan. Kasi mula dito, kita mo buong lungsod, kumikislap, parang malayo, parang imposible maabot. Parang ako. Tumalikod ako para tignan siya. Hindi ko iniisip na hindi kita kayang abutin. Totoo ba? Sinulyapan niya ako. Yung labi niya naka-curve, parang between teasing at hoping. Hindi ko naman kailangan abutin, basta makasama lang kita, sapat na. Tahimik siya ng mas matagal ngayon. Tapos dahan-dahang tinanggal ang sunglasses. Yung mga mata niyang kulay tsokolate, sinasalamin ang huling sikat ng araw. Parang kandilang kakasindi pa lang. Takot ako, Rowan! Bulong niya. Parang natigilan ako. First time ko siyang narinig na umamin ng ganon. San ka natatakot? Takot ako na may makakita sa akin. Pag hindi ako confident, pag hindi ako cool, hindi matapang, hindi intimidating. Pag ako lang, simpleng babae na sobrang gulo sa loob. Hinawakan ko ang kamay niya, marahang pinisil. Gusto ko makita si Kiana na ganon. Kahit paunti-unti. Tumingin siya sa akin. Tapos tumawa ng mahina. Yung tipong ngiti na may konting panginginig sa gilid ng labi. Ang tanga mo talaga. Tanga kasi naniniwala ako sa'yo? Tanong ko, kalahating biro tanga kasi naniniwala ka pa rin kahit sinusubukan kitang layuan. Sa puntong yon, pulang-pula na yung langit. Parang yung buong city tinaktakan ng pulot. Nandoon lang kami, nakaupo, tahimik. Pero yung hangin, yung pagitan namin, hindi na kagaya ng dati. Rowan, Kung mahal ko ang isang tao, hindi ako magaling magpakita. Hindi ko naman kailangan maging magaling ka. Ang kailangan mo lang ay, huwag kang mawala. Lumingon siya, hinarap ako. At parang lahat ng distansya sa pagitan namin, tinunaw ng araw na papalubog. Yumuko siya papalapit. Lumingon ako para salubungin siya. Pero bigla siyang umiwas ng tingin.
Medyo awkward, pero sabay kaming natawa. Alam ko rin naman, baka ang kilos ko masyadong biglaan. Hindi ko rin siya pinilit. Kaya nagpaiwan lang kami sa katahimikan ng sandaling iyon. Isang moment na tahimik, totoo at punong-puno ng damdamin. Kinabukasan, pagkakatapos ng klase, may message na agad si Kiana sa inbox ko. Medyo cheesy kagabi, no? Pero hindi naman bad na patawa ako. Palagi siyang may paraan para gawing magaan ang kahit anong emosyon. Parang kapag masyadong seryoso, nawawala yung magic ng isang moment. Pero dahil doon, mas gusto ko pang ikip yung mga bihirang sandali ng pagiging totoo sa pagitan namin. Ilang beses kong tinatype at binura ang message bago ko finally na-send. This Saturday, pahiram ng isang gabi mo. Pwede ba? Wala siyang reply agad. Pero ilang minuto lang, habang nilalabas ko yung bike ko, biglang nag-vibrate ang phone ko. Saan? Matagal ko na tong naisip. Hindi cinema, hindi noisy na bar, hindi rin cafe ng mga estudyante. Gusto ko ng lugar na iba. Sapat na romantic para hindi niya ito gawing biro. At sapat na tahimik para kapag nag-share siya ng mga kwento ng buhay niya, maririnig ko ang bawat salita. Romulo Cafe, Kensington, Saturday night, 7 p.m. Pagka-send ko, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Halos 30 minutes ang lumipas bago siya nag-reply. Mag-ready ka ng outfit ha? Sabado ng gabi, dumating ako ng mas maaga. 30 minutes to be exact. Ang Romulo Cafe ay cozy at may ibang vibes. Warm lighting, interior, na parang mix ng Southeast Asian at old school European style. Parang may maliit na touch ng Manila sa gitna ng Kensington. May mga family photos sa wall at faint lang ang Filipino music sa background. Parang lugar na para lang sa mga totoong conversation. Pinili ko ang table malapit sa bintana. Madilim na sa labas at ang streetlight ay bumabagsak sa salamin na parang liquid gold. Hinawakan ko ang menu pero wala akong nabasa. Hanggang biglang bumukas ang pinto at pumasok siya. Naka-cream midi dress si Kiana, may brown cardigan na nakasabit lang sa balikat. Nakababa ang buhok niya, may ilang strands na nahulog sa noo. Hindi siya flashy, pero sapat para huminto ang oras ng buong cafe. Sorry, parang too mature ata ako tonight, sabi niya habang umuupo. May slight smile. Gusto ko nga sagot ko. Hindi maitago ang tingin. So Kiana, napatawa siya ng mahina. Akala ko pa naman not Kiana ang dating. Umiling ako. Feeling ko, you're a different person kapag wala kang kailangang i-perform. Hindi siya sumagot. Kinuha lang niya ang glass niya at inikot-ikot sa kamay. Dumating ang 2 mocktails, pre-order ko to. Calamansi with ginger and mint, sabi ko. Nagtanong ako sa mga Pinoy sa econ class. Sabi nila, ikaw daw yung type na magugustuhan to. Napatingin siya sa akin, gulat ang mata. Uy, nagre-research ka sa akin. I'd call it pag-iintindi. Wow ha, seryoso yarn? Tumawa siya, then tumikim. But yeah, ang sarap. Habang kumakain kami, pinag-usapan namin lahat. Music, childhood memories, bakit niya ayaw ng polo shirts dati. At yung time na nawala ako sa museum nung 9 ako. At umiyak ng 12 oras dahil nawala ko yung badge ko. Tumawa siya ng todo. Halos may luha. Rowan, sabi niya, pagkatapos dalhin ng dessert. Ubi cheesecake, nakakalimutan kong ayoko pala sa tao dati. Mukhang magaling ako magbago ng pananaw. Pabirong sagot ko. Hindi, sabi niya. Tumagilid ang ulo. Magaling kang gawing hindi halata na nagbabago na pala ako. Akma akong magsalita pa, pero bigla siyang yumuko at inilagay ang kamay niya sa ibabaw ng kamay ko. Malamig ang palad niya, pero gaan ng pressure ng mga daliri niya. Parang kapag piniga niya ng kaunti, mabubunyag ang lahat ng feelings niya. Thanks for not bringing me somewhere loud, bulong niya.
Takot ako sa mga lugar na titingin lang kayo sa isa't isa pero wala talagang nakikita. Eh dito? Dito, kitang-kita kita. Paglabas namin ng kafe, malamig ang hangin sa Kensington. Hindi siya naka-earphones tulad ng dati. Nasa kamay ko ang kamay niya. Natural lang, walang pilit, walang takas. Nung sinabi mong yayain mo ko mag-dinner, bulong niya. Akala ko, baka in love ka na talaga. Hindi ako nagsisimula, nasa gitna na ako. Huminto siya, tumingin sa akin, parang may hinahanap sa mata ko. Tapos dahan-dahang tumango. Sige, subukan kong huwag kang pakawalan. Kahit konti pa. Ngumiti ako, hindi ko na tinanong kung hanggang kailan. Basta alam ko, sa gabing yon, sa gitna ng tahimik na kalsada, nasa kamay ko ang kamay niya, at lahat ng bagay ay lumabos sa likod ng mga dilaw na ilaw. Gabi ng Lunes, Sky Garden. Nagpabook pa talaga ako ng 1 linggo bago para lang makakuha ng spot dito. Isang gabi para mag-stargazing at city viewing sa taas ng London habang nilalamig ng hangin. Suot ni Kiana ang oversized sweater, naka-tie up ang buhok at parang may sparkle sa mata niya nang makita ang buong lungsod sa ibaba, sa likod ng salamin. Parang mapa sa utak ng isang hopeless romantic, sabi niya habang tumingin sa akin. Ikaw yung tipo ng tao na bata pa lang, ini-imagine ng tumira sa city habang tinititigan to, no? Pangarap ko noon maging musician, natawa ako. Pero ang ending, 1 kamay lang pala ang kaya kong gamitin sa piano. Tumawa rin siya, tas biglang hinila ako palapit at sumandal ang ulo sa balikat ko. Hindi ko naman kailangan ng musician, basta wag mo lang mawala tong vibe na, to! Anong vibe? Yung vibe na hindi ko kailangang magpanggap habang kasama ka. Gabi ng Martes, Regent's Park. Late night stroll kami. Halos wala ng tao sa park, puro lamplights na lang ang nagbibigay ilaw sa pathway. Dumaan ang kamay niya sa kamay ko, parang natural na lang. Umupo kami sa isang stone bench, pinapanood ang tahimik na lawa. Nakikinig sa tunog ng mga duck at nagkukwento ng kung ano-ano lang. Akala ko talaga hindi ako iibig habang nandito sa London, bulong niya. Medyo mababa ang boses. Pero ayun ka, bigla ka na lang dumating. Chill lang, walang doorbell. At pinapasok mo naman ako? Tumingin siya sa akin, parang nahihiya pero parang handa na ring aminin. Siguro kasi tahimik ka. Wala akong narinig na footsteps. Nang mapansin ko, nasa puso ko ka na pala. Gabi ng Miyerkules, biglang ulan. Kakatapos lang namin manood sa maliit na theater sa South Bank nang biglang umambon. Hindi man malakas, pero sapat na para basain ang shirt ko at padikitin ang buhok niya sa noo. Takbo na tayo? Tanong ko. Wag, sagot niya sabay ngiting parang bata. Mas masaya maglakad sa ulan. Naglakad kami habang nagkakahiwalay ang mga tao sa daan. Minsan iwas sa bisikleta, minsan naman sa mga barkadang sumisigaw. Nang makarating kami sa medyo madilim at tahimik na parte, huminto si Kiana. Never pa akong humalik habang umuulan, sabi niya. Tumingin ako sa kanya. Medyo pula ang pisngi niya, pero steady ang tingin niya. So, nilunok ko ang kaba ko. Gusto mong subukan? Hindi siya sumagot. Lumapit siya ng isang hakbang. Nilagay ang kamay niya sa kwelyo ko. At dahan-dahang hinila ako. Nagtagpo ang tingin namin. Walang script, walang music, walang kaartehan. Ulan lang, heartbeat, at pagkatapos, humalik siya. Dahan-dahan, mainit sa gitna ng malamig na ulan. Walang pagmamadali, walang eksaherasyon. Para lang kaming 2 taong nakahanap ng peace sa gitna ng gulo sa loob. Pagkatapos, basang-basa ang buhok niya, pero ang mata niya ay kumikislap gaya ng mga ilaw sa gabi na pinapa-blurry ng ulan. Not bad, sabi niya.
Sabay ng ngiti. Tumawa ako. Gusto mo pa ng isa para sure na? Pinitik niya ako sa noo, tumalikod. Pero hawak pa rin ang kamay ko. Mahigpit. Pagkahatid ko sa kanya, sa bahay nila, medyo matagal kaming naghawak kamay. Wala siyang sinabi na, bye. Ang sabi lang niya, bukas, kung uulan ulit, huwag kang magdala ng payong. Tumango ako. Kasi kung pwede pa akong halikan ulit sa ulan, okay lang mabasa buong gabi. Kaya, simula nung April 18, naging kami officially. Dahil kay Kiana, ang dating boring kong buhay sa London ay naging sobrang saya. Parang biglang nagkakulay lahat. Lakas makakay-drama vibes, pero sa London edition, isang araw, gaya ng dati, magka-date kami ni Kiana. Kalagitnaan na ng talaga sa London, hindi na banayad ang hangin, gaya ng simula ng season, kundi malamig at may kagat. Parang hindi na alis. Naglalakad kami sa South Kensington, pagkatapos ng isang simpleng dinner sa isang maliit na tapas place malapit sa Gloucester Road Station. Suot niya ang creamy white coat niya, nakapasok ang kamay sa bulsa, at may ilang hibla ng buhok na nahuhulog sa pisngi niya. Medyo pagod ang mukha niya ngayon, pero pinipilit pa rin niyang ngumiti sa bawat kwento kong walang kwenta. Habang tumatawid na sana kami, papunta sa isang tea shop, may biglang tumawag mula sa likod. Kiana? Napatigil siya at agad lumingon. At parang biglang lumiwanag ang buong mukha niya. Romel, Diyos ko, buhay ka pa sa gitna ng mga deadline. Lumapit ang lalaki. Matangkad, may natural wave ang itim niyang buhok, suot ang brown bomber jacket, mukhang artist pero yung mata, matalas, parang kayang basahin ng lahat. Kasi may isang tao dyan na iniwan ako sa 3 sunod-sunod na exhibit dates. Kaya kailangan kong mabuhay mag-isa. Tumawa si Romel, pero mabilis akong tiningnan. Mabilis pero halata. Tapos bumalik ang tingin niya kay Kiana. Introduce mo naman ako. Si Rowan, boyfriend ko. Ngumiti si Kiana sa akin, yung kind na tingin na parang slow mo sa movie. Tapos lumingon siya kay Romel. At eto si Romel, bestie ko simula first year college. Inabot ko ang kamay ko. Mahigpit ang pagkakakapit ni Romel at halatang di niya tinatago ang pagka-curious niya sa akin. Nice to meet you. Galing ka saan? Exchange student siya from Bristol. Mabilis na sagot ni Kiana. At sobrang galing pumili ng lugar na may aesthetic na ilaw. Nagkwentuhan kami ng konti, tapos tinawagan si Kiana ng school, kaya sandaling umalis siya. Pagkaalis niya, si Romel, tahimik pero direkta. Para kang mabait na tao. Sana nga, sagot ko, sabay ngiti ng kaunti. May alam ka na ba sa kanya? Hindi pa masyado, pero gusto kong makilala siya. Tumangulang si Romel, tapos natahimik. Kinabukasan, nag-message ako sa kanya. Rowan, libre ka ba? Gusto ko sanang itanong something tungkol kay Kiana. Nag-reply si Romel agad. Nagkita kami sa isang cozy cafe sa Notting Hill. Doon ko nalaman ang mga bagay na hindi pa kailanman ikinuwento ni Kiana. Lumaki siya sa Pilipinas kasama ang lola niya hanggang 16 years old. Divorced na ang parents niya mula pagkabata. May bagong pamilya na ang tatay at bihirang-bihira magparamdam ang nanay. Puro padala lang ng pera. Ang lola niya, isang mabait na tindera sa palengke, ang naging sandalan niya buong buhay. Para makakuha ng scholarship papuntang UK, halos wala siyang tulog. Pero hindi fully covered ang tuition, kaya lahat ng raket pinasok niya. Tea server, tagadala ng trays, tutor, pati night shift receptionist sa dorm. Pero sa akin, palagi siyang ngumiti. Parang wala siyang pagod. Hawak ko ang kape ko habang kinukuwento ni Romel. Parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi yan tatanggap ng pera mula sa'yo. Mahina niyang sabi. Mas mataas pa ang pride ni Kiana kaysa tuition ng school. Tumingin ako sa mesa, bumuntong hininga. Pero ayokong makita siyang sobrang pagod.
Pwede mo ba akong tulungan? Tumango si Romel pagkatapos ng ilang segundo. At mula noon, kapag kailangan ni Kiana ng libro, magbayad ng partial tuition o ipaayos ang laptop, binibigay ko kay Romel ang pera. Kunwari, random blessing o swerte sa raffle. At surprisingly, galing niya magpalusot. O baka masyado siyang convincing. Minsan sinasabi ni Kiana na may mabait na kaibigan siyang tumulong magbayad ng tuition sa tamang oras. O may nagregalo sa kanya ng rare na study guide. O may nagpadala ng lunch voucher. Ngumingiti lang ako, tumatango. Pero sa loob ko, parang may init na dahan-dahang yumayakap. Isang gabi, pauwi na ako mula sa class, nadaanan ko ang East Court Library. Nandoon si Kiana, nakayuko sa mesa, tulog sa ibabaw ng notes niya. Malamig na ang kape niya. Hindi ko na siya ginising. Nilagay ko lang ang maliit na pastry sa tabi niya at tahimik na umalis. Para kay Kiana, hindi ako hero. Hindi ko kailanman gustong maging bida. Ang gusto ko lang, maging tahimik na presensya sa tabi niya. Yung nagsasalo sa bigat na hindi niya kayang sabihin, hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Pero sigurado ako, hanggat may hangin sa London na malamig at ilaw sa gabi na tahimik sa tabi ng ilog, handa akong gawin ang kahit ano. Basta patuloy siyang ngumiti. Nagsimula akong maramdaman na parang lumilihis na ako sa dati kong direksyon. Ang mga gabi sa library ay unti-unting napalitan ng paghihintay kay Kiana matapos ang trabaho niya sa maliit na tea shop sa kanto. O paglalakad naming dalawa sa ilalim ng mga dilaw na ilaw ng Westminster Bridge. Ang mga group project kasama sina Alex at ang iba naming kaklase ay palagi na lang nade-delay. O mas malala pa, iniiwasan ko na lang tuluyan, gulo na ang schedule ko. Pula na halos lahat ng marka sa online portal. Pero, sa totoo lang, wala na akong pakialam. Kapag hawak ni Kiana ang kamay ko, habang hinahatak ako sa gitna ng malamig na gabi ng London, pakiramdam ko, buo na ako. Huwag na lang nating gawing public to, please. Sabi ni Kiana, minsang magkasama kami sa isang sulok ng hagdanan sa school. Isang lugar na walang masyadong dumadaan. Alam mo naman, friends ko, teachers, pati mga tao sa trabaho, ayokong may magchika. Tumango lang ako, may punto siya. Si Kiana ay taong private at handa akong maging nasang ganun din, basta't makasama ko lang siya. Unti-unting napansin ni Alex ang pagbabago sa akin. Saan ka na ba palagi, Rowan? Tanong niya nang pumasok ako sa kwarto namin bandang hating gabi. Basa pa sa ulan. May presentation tayo sa Monday, di ba? Tumango lang ako habang nagpupunas ng buhok gamit ang towel. Rowan, huwag mo akong i-ignore, sabi ni Alex, may halong inis sa boses. Magkaibigan tayo. Lumingon ako sa kanya at nakita ko sa mata niya ang lungkot ng isang kaibigang nakakaramdam ng pagkakalimutan. Pasensya na. Medyo naging busy lang ako. Busy saan? Tanong niya, naka-cross arms. Wala kang sinasabi. Walang paliwanag. Parang bigla ka na lang nawala. Di ka nagre-reply. Di ka pumapasok. Tapos, yung movie night natin last week. Wala kang kahit anong sabi. Hindi ko masabi ang totoo. Pinakiusapan ako ni Kiana. Takot siyang kumalat ang chismis. Takot siya na may mag-isip na ginagamit niya lang ang relasyon namin. Na isang Asian girl na working student ay umaasa sa lalaki para lang makaraos. Kailangan ko lang ng konting oras mag-isa. Sagot ko, iwas sa mata ni Alex. Umiling lang siya. Tapos malalim ang buntong hininga. Nagbago ka na talaga. Rowan, akala ko kaya kong i-balance lahat. Ang love life, ang friendships, ang studies, ang emotions. Akala ko sapat ang effort. Pero lumubog na pala ako nang hindi ko namamalayan. At unti-unting nawawala sa akin ang lahat sa paligid, si Romel lang ang nakakaintindi.
Kinausap ko siya tungkol sa nangyari sa amin ni Alex, tungkol sa bumababang grades at sa guilt ng patuloy na pagsisinungaling sa roommate ko. Ginagawa mo ang tama, sabi ni Romel. Mababa ang boses. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay yung handa kang masaktan at hayaan ng iba na hindi ka maintindihan. Isang araw, nakita ko si Alex na mag-isa sa library, sa mismong spot kung saan kami dati nag-group work. Hawak niya ang isang slide deck at punong-puno ng pulang highlighter ang mga notes. Lumapit ako, medyo hesitant. Alex, hindi siya tumingin. Gagawin mo pa ba yung part mo sa presentation? O dead man na lang ulit? Sorry talaga, may pinagdadaanan lang ako, pero ayokong masira yung pagkakaibigan natin. Doon lang siya tumingin sa akin. Medyo lumambot ang mata niya. Pinagdadaanan na hindi mo ma-share sa best friend mo? Tahimik lang ako. Rowan, ayokong i-pressure ka. Pero sana tandaan mo, kailangan mong kumpletuhin ang credits para graduate. Naghihintay sa'yo si dad mo sa bahay. Yung mga totoong concern sa'yo, tahimik akong tumango, hindi alam kung paano sasagot eksena sa dorm room 10 board each RSM 43 ng gabi. Tahimik ang buong kwarto. Soft orange lang ang ilaw ng study lamp sa sulok. Pero wala ako roon. Nasa kama ako, nakabalot sa kumot, nakatingala lang sa kisame, lumulutang ang isip. Busy si Kiana ngayong gabi, kaya nasa bahay lang ako. Parang may hinihintay. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Alex, may hawak na half-eaten sandwich. Sunod si Blake. As usual, busy pa rin sa pagtitype sa phone. Wow, tumigil si Alex sa may pinto. Blake bro, tingnan mo. Milagro to tumingin si Blake. Natawa. No way. Nasa bahay si Rowan? Sa gabi. Tuesday pa. Tutumalukbong ako ng unan. Medyo paus ang boses ko. Guys, huwag kayong maingay. Pahinga lang ako. Wala na. Wala na. Umiling si Alex at binato ang bag sa sahig. May utang kang explanation. 2 weeks ka ng gabi-gabing nawawala. Tapos ngayon, emo mode, sinipa ni Blake ang kama. Ouch! Tinamaan na ba ng love arrow o may nagsabi na sa wakas ng friend lang talaga kita? Pagod lang ako, sagot ko. Pagod? Kunwari, nag-isip si Alex. Pero lately, hindi ka na masyado nag-aaral. Kulang ka sa tulog, tahimik. Tapos, nagpe-perfume ka na ata pare. May jowa ka, no? Wala. Napaupo ako bigla. Magulo ang buhok, pula ang muka. Sumipol si Blake. Uy, bilis ng reaction ah. Guilty yan. Nag-cross arms si Alex, kunwari. Serious. Unfair ka, bro. Fried chicken nights, lagi kang no-show. Pero kung may girl na naghihintay, bigla kang nagtutube papuntang zone 2. Umakting akong tinamaan, bumagsak ulit sa kama at tinakpan ang mukha. Okay, fine. Baka may someone. Pero huwag na kayong magtanong please. Grabe, umiling si Blake. Roommates kami, hindi NBI. Pero ngayon, sobrang curious na kami. Biglang tumalon si Alex sa kama at dumagan sa akin. Pag di ka nag-confess kung sino yung babae mo, Blake, tara bugbugin na natin to. Nagtawanan kaming tatlo, parang balik sa dati. Naglaro kami ulit na parang walang problema. Gabi na yon, pero na-realize ko, sa sobrang focus ko kay Kiana, nakalimutan ko yung ibang taong mahalaga rin sa akin. Sabado ng hapon, Camden Town, London. Naglalakad si Alex pauwi, galing sa lumang bookstore sa may Camden Station. Habang nagpo-post sa IG story, may pamilyar na itsura siyang nasilayan. Sa may gilid ng ice cream shop, sa ilalim ng silver na canopy, nandoon si Kiana. Suot niya ay creamy dress, loose ang buhok, at nakangiti habang nakasandal sa balikat ng isang lalaki. Natigilan si Alex. Yung lalaki, mukhang nasa mid-20s, matangkad, sharp jawline, naka-formal casual pa. Nakaakbay siya kay Kiana, habang si Kiana naman, todong ngiti. Natural,
na natural. Para bang sila talaga. Nalito si Alex. Anong nangyayari? Isip niya. Walang tanong-tanong, binuksan niya ang phone, zoom in ng kaunti at nag-snap ng ilang photos. Hindi para manira, para lang makasigurado. Sinend niya agad sa group chat. The Boys War Room. Alex. Uy mga tol, girlfriend ba to ng isa sa inyo? Attached photos. Naspot ko sa Camden. Medyo sus no? Blake. Wait, si Kiana ba yan? Rowan? Sin status. Wala pa kay Rowan. Gabi, dorm room. Nasa desk si Rowan, pero hindi nakabukas ang study lamp. Tanging laptop screen lang ang source ng ilaw. Tahimik. Tumingin siya sa screen. Sa photos na pinadala ni Alex, nag-zoom. Tinitigan si Kiana. Yung nangiti. Yung nangiting yun. Yun ang pareho sa bawat moment nila sa Primrose Hill tuwing naglalakad sa ulan o kapag magkasama sa Romulo Cafe. Napahawak si Rowan sa dibdib. Mabilis ang tibok ng puso. Hindi niya alam kung galit o sakit yon. Ang tanong lang niya, sino yung lalaki? At bakit ni minsan hindi siya nasabi ni Kiana? Biglang may follow-up message si Alex. Alex, confirmed. Si Kiana, yung crush ng isa dyan, may jowa na. Kakakita ko lang sila mag-kiss sa kalye. Blake, what? Wala na ko chance kay crush. Kiana! Wasak puso ko, Alex. Haha, Blake, stop na. Naging Mrs. Mystery Guy na siya. Rowan, kailangan mo ba ng private investigator? Blake, wait lang. Hindi ba kayo ni Kiana yung laging nagtitinginan sa school, Alex? Jealous ka ba, bro? Alex, uy, hindi no. Ako lang ang paparazzi dito. Pero legit, parang celebrity cheating scandal to Kiana Corin Camden. After ilang segundo ng silence, Rowan, tumigil kayong lahat. Alex, scene, typing. Blake, scene, stops typing. Biglang nanahimik ang group chat. Nawala ng emojis, memes, jokes, tahimik. Walang nag-chat ulit ng ilang minuto. Pagkatapos ng gabing yon, wala nang tawanan sa group chat. Wala na ring nagbanggit tungkol kay Mr. Mystery Guy. Pero para kay Rowan, hindi yon basta-basta mawawala. Hindi kailanman gusto ni Kiana na gawing public ang relasyon nila. Lagi niyang sinasabi kay Rowan na dapat sikreto lang ang lahat kasi introvert daw siya. Lahat ba? To palabas lang? Isang tanong na parang punyal na dumaan sa isip ni Rowan. At doon siya nagdesisyong alamin ang totoo. Gabi ng sumunod na araw sa dorm. Nakaupo si Rowan, mata nakatutok sa screen. Nahanap na niya ang ilang luma at private na social media account ni Kiana. Nagpalit ng pangalan. Pero yung mga picture, imposibleng malito. Sa isang hidden album na na-recover niya mula sa cache, may picture si Kiana na yakap ang ibang lalaki. Hindi si Mr. Mystery Guy na nakita ni Alex. Post iyon mula isang buwan lang ang nakaraan. May isa pang photo kasama ang isang mas matandang lalaki na may suot na mamahaling relo. Magkasalo sila ng dinner sa isang fancy restaurant sa BGC. Habang mas lumalalim ang investigasyon, unti-unti na siyang nadudurog sa loob. Gamit ang mga check-in at interactions, nakahanap pa siya ng 4 na ibang lalaki. Lahat may masyadong close na connection kay Kiana para sabihing magkaibigan lang. Kinabukasan, sa campus, si Kiana, walang nabago. Mata pa rin niyang parang walang bahid, yung hilig niyang tumagilid ng ulo kapag nagtatanong sa prof, at yung pa-cute na linya, Rowan, pa-help naman po sa math. Bobo talaga ako sa numbers eh. Yung mga lalaki sa tabi nila, parang lutang. Titig na titig sa puting dress ni Kiana at sa angelic smile niya. Hindi na siya sinagot ni Rowan. Isang tingin lang na malamig at puno ng tanong. Tapos umalis na siya. Backpack sa balikat. Naiwan ang mahinang boses ni Kiana sa likod. Rowan? Hey! Lumipas ang ilang linggo. Naipon na ni Rowan ang ebidensya. Mga screenshots, photos, at transaction records
mula sa iba't ibang lalaki. Nakipag-usap pa siya sa ilan sa kanila gamit anonymous account. Lahat may pattern. Nilalapitan ni Kiana, kinakaibigan, tapos hihiramin ng pera gamit ang malungkot na kwento. Si Romel, kaibigan ni Kiana, isa sa mga katuwang niya sa palabas na, yun, isa lang pala si Rowan sa mga biktima. Isang pahina sa Predator Diary ni Kiana. Hapon, mahinang ulan, Primrose Hill. Nakatayo lang si Rowan, hawak ang itim na payong. Dito sila dati tumambay, nag-selfie, nagsabi ng para tayong nasa K-drama rito. Ngayon, siya na lang mag-isa. Binuksan niya ang phone, nakasulat na ang message, hindi pa na-send. Kiana, salamat sa pagturo kung paano mawala ng tiwala sa isang ngiti. Pero binura rin niya. Hindi niya sinend. Sa halip, pinili niyang maglakad pa uwi na walang payong. Para yung ulan, kahit papaano, maghugas ng kahibangan niya. Pagdating sa dorm, humiga siya patagilid. Ang ilaw ng phone, tanging ilaw sa dilim ng kwarto. Naka-open pa rin ang messenger, chat window nila ni Kiana, at nandun pa rin ang mga matatamis na message. Alagaan mo sarili mo ha. Hindi ako sanay kapag wala ka sa group chat. Ang bait mo sobra, kaya siguro madali kitang napagkatiwalaan. Binasa niya yon paulit-ulit. Bawat letra parang kutsilyo. Ang unang sakit ng pag-ibig, hindi tulad ng nasa pelikula. Tahimik lang siya, parang ambon sa labas ng bintana. Banayad, pero matagal. Tumatagos. Umaagos ang sakit. Unti-unti kang dinudurog